Isalin natin sa English. Nahihirapan ako sa pagsasalin ng mga komplikadong teksto. I struggled with translating complex texts. Kailangan kong mag-aral ng mabuti para sa pagsusulit bukas. I need to study hard for the exam tomorrow. Sa susunod na linggo pupunta kami sa probinsya para sa bakasyon. Next week we will go to the province for vacation. Natutuwa ako sa pagbabasa ng mga aklat ni Jose Rizal. I enjoy reading the books of Jose Rizal. Nagsisimula na akong magkaroon ng kumpiyansa sa paggamit ng wikang Ingles. I am starting to gain confidence in using the English language. Matagal na naming pinaplano ang pagbabakasyon sa ibang bansa. We have been planning our vacation abroad for a long time. Naghahanap ako ng trabaho na may mataas na sweldo at magandang mga benepisyo. I am looking for a job with high salary and good benefits. Thank you for watching. Isalin natin sa English. Ang sinaunang templo ay matatagpuan sa loob ng kagubatan. The ancient temple is located in the forest. Ang panahon ngayon ay malamig at maulan. The weather today is cold and rainy. Ang aking kapatid ay nag-aaral sa unibersidad. My sibling is studying at the university. Ang merkado ay puno ng sariwang prutas at gulay. The market is full of fresh fruits and vegetables. Magluluto ako ng spaghetti para sa hapunan. I will cook spaghetti for dinner. Ang mga magulang ko ay nag-celebrate ng kanilang anibersaryo. My parents celebrated their anniversary. Naglakad kami sa tabing dagat habang nagmamasid sa paglubog ng araw. We walked along the beach while watching the sunset. Isalin natin sa English. Ano ang pangalan mo? What is your name? Saan ka nakatira? Where do you live? Gaano nakatagal kayo magkakilala? How long have you known each other? Paano mo ginagawa iyan? How do you do that? Bakit mo ginawa iyon? Why did you do that? Kailan ang kaarawan mo? When is your birthday? Paano mo sasabihin iyan sa English? How do you say that in English? Thank you for watching. Follow for more.